Ceciliano, Veritasan. Magandang umaga po sa inyong lahat at live na live po tayo dito sa Serviam Hall ng EDSA Shrine. Ito po ang palatuntunang Veritasan sa EDSA Shrine. Ginagawa po natin ito every Saturday except the third Saturday of the month dahil inilalaan po natin yan para sa formation ng mga laiko. At napakaganda naman ng araw na to dahil meron po tayong bisita dito. Siya ang Vice President ng Sangguniang Laiko. At dati ko rin po nakasama to sa UST, pero hindi na siguro maalala dahil matagal na akong nawala doon. So hindi ako masyadong active sa campus ministry. But anyway, andi dito po ang Executive Vice President nga po ng Sangguniang Laiko, si Brother Albert. Dominican ka na rin ba ngayon? Nag-third order ka? Okay, sige, batiin mo, Bert, yung mga kababayan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Brother Albert at ako po ay natutuwa at nagagalak na nandito po sa palatuntunan para maipahayag po yung aming upcoming activities sa Sangguniang Laiko ng Pilipinas. Okay. Ito po talaga ang dahilan kung bakit nandito si Brother Albert. Pag-uusapan po natin dito yung mga kaganapan na, yung iba nga ginagawa na eh. Yung iba naman gagawin pa lang. Alam mo, Brother Albert, yung isa sa mga activities itong Pro-Life Month ba? Tama ba? Pro-Life Month ang February? This month, yes po. Okay. Marami ng mga conferences about pro-life. Yeah. Alam ko, sa Iloilo, magkakaroon yata ng kumbaga conference dyan. Sa Family and Life. Sa Family and Life naman. Opo. Bukas naman ng Archdiocese of Manila ay meron ding conference. Iano nyo ba yun, Rain? Iko-cover nyo ba bukas? Archdiocese of Manila. Okay, sa Lay Force ito gagawin sa San Carlos. At ikaw naman, Bert, ano naman ang gagawin nyo sa Sangguniang Laiko? Sige nga, para malaman kagad ng mga nakikinig sa atin sa umagang ito. Maraming salamat po, Father. Sa Sangguniang Laiko ng Pilipinas, ito po ay taon-taon po ay ginagawa po namin. Pera lang doon na nagka-pandemic po tayo. Pero doon sa pandemic po, nagkaroon kami ng online Walk for Life. So 2 taon po yon. And last year, ni-revive namin po yung face-to-face na Walk for Life na ginanap sa UST grounds. And this year, ito po yun uli ang gagawin namin sa February 17 sa alas 4 na madaling araw. At marami na po kami mga ipinahayag o nagpadala na po kami ng mga invitation sa mga national lay organizations at sa Diocesan Council of the Philippines. At po kami ay nagagalak na ang aming main presider po dito sa Walk for Life sa misa kasi yung end ng aming misa ay isang ipapangunuhan ni Cardinal Advincula. So sa Walk for Life namin ngayon this year, may tatlong segment. So yung unang segment po ay isang prosesyon na mag-assemble sa Welcome Rotonda at pagkatapos ng third segment ay maikling programa. And third segment ay isang misa na pagpapasalamat. Okay, so ang lugar ay sa Welcome Rotonda. Yes po. Okay, yun ang unang-unang kumbaga ay dapat tandaan ng mga gustong sumali dito. At pangalawa, alas 4 ng madaling araw. Pero yung misa gaganapin ng alas 4 din ba? Hindi po, mga 6:45. Okay, 6:45. Saan nagaganapin yung misa? Sa UST Grandstand. So ibig sabihin from Welcome Rotonda 4 a.m. mag-start na kagad yung paglalakad. Opo. Papunta ng UST Grandstand. Opo. Okay, napakalapit lang nun pero at 6:45 parang layo. O bakit naman? Meron pang program. Hindi, may program po. May program. Pagkatapos ng program, saka yung misa. Okay, kaya naman pala So 4 a.m. Welcome Rotonda, lakad papunta ng UST 5:30 more or less may program, and then misa 6:45 si Cardinal Advincula. Okay. Ano ba ang layunin ng Walk for Life? Ang layunin po namin sa Walk of Life, pinaulit-ulit namin po yun, ay isang pagpahayag na ang buhay ay mahalaga. So, ito po ay, and then kami sa Laiko, ito po ay we uphold and promote and defend the sacredness of life. Yun po ang gusto namin paulit-ulit na sana sa pagpapahayag namin, sabi nga ng isang obispo, hindi yung ang success ng Walk for Life ay hindi yung
gaano kadami ng tao. Kasi minsan ini-engage nila. Pero yung pagpapahayag at pagpupunta ng mga tao, enough na po yun yung pagpapakita namin ng success ng Walk for Life. So, again, yung pong ang objective at saka purpose ng Walk for Life ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas ay isang pagpapahayag na mahalaga ang buhay. Usually, sino ba yung dumadalo sa Walk for Life? Sino sumasali dito? Okay. Ang mga participants mo namin na sa Walk for Life ay lahat ng mga lay organizations, national lay organization, at saka mga Diocesan Council of the Philippines. So po, yung mga malalapit po dito sa Metro Manila, pupunta po sila at sumasali sa Walk for Life. Brother Albert, di ba sabi ninyo pinopromote yung sacredness ng buhay, kahalagahan ng buhay? At yung mga sumasali naman dito ay mga dati ng mga taga-simbahan na palagay ko may kaalaman na rin naman yan Opo. Hindi ba parang you are preaching to the same people, teaching the same people, when in fact these people already knew? Kasi mga taong simbahan ito, lalong-lalo na yung mga organizations pala ay patungkol din naman yung kanilang advocacy sa pagsusulong ng kahalagahan ng buhay. So, hindi ba kinakailangan dapat yung mga tao na walang pakialam, di ba? Yun ang iaanyayahin natin dito. Tama po, Father. Yung mga dumadalo, talagang they already have that conviction yung pagpahayag ng buhay. Pero ang ano naman yung witnessing, yung presence na habang kami ay naglalakad sa mga kalye at mga tao ay nakakita, medyo doon po ang aming mensahe sa kanila. At saka may mga dala-dala kami ng mga placards na nagpapahayag din. So, even though mas maganda nga yun, lahat na nandoon nagdadalo, convicted, mayroon na silang personal conviction na ang buhay ay mahalaga. So yung presence nila, yun ay isang pagpapahayag sa mga na nakikita sa mga kalye at lahat yun. Yun po yung ano. At saka yung din lahat kami po ay nandoon, kailangan din namin mai-renew yung aming commitment. So dalawang aspeto po, nagpapahayag kami sa mga tao na hindi naniniwala sa mahalaga ng buhay, at kami din, inire-renew namin yung aming pagpapahayag ng pagpahalaga ng buhay. Kaya nagtipon-tipon kami at, uy, kumusta? Ganyan. So nagkikita yung namin yung aming sense of belongingness at saka witnessing to one another, na ito din, confirmation, na ito din, malakas po tayo, malakas ang ating boses, kasi nandito po tayo. Well, tama na yung mga manonood, di ba? Usually tawag natin ito manonood mga kumbaga nasa tabi-tabi lang yung mga bystanders mabigyan din natin ng aral kasi may mga placard kayo, di ba? Pero madaling araw to Bert So kukonti siguro yung mga tao diyan sa kalsada, hindi ba pwedeng ewan ko lang i-rethink, kasi kung ganun pala baka medyo i-late naman ng konti para at least mas marami talagang tao makakapanood nito. Tama po yung Father, na-consider din po namin, mahabang usapan po yun, bakit madaling araw. Ang wisdom behind ng madaling araw, para sa amin na nagtipon-tipon, madaling araw dahil ina-avoid namin din yung unang-unang consideration ng traffic. So, sa traffic na yon. Tapos, isa din na kinonsider para pangpaluwag ng loob, parang isang exercise na din yon sa mga tao na dumadalo. So, doon naman sa mahalaga talaga ang aspeto ng traffic. At ayaw namin mag-cause ng traffic kasi mawawala ang mensahe namin. Biro mo, nagpapahayag tayo sa madaling araw, sa mga regular day ng traffic, ng oras, tapos marami naman tao ay nireklamo, ano ba yan, mga ganyan. So, yun po yung mga aspeto na kinonsider namin. So, una, madaling araw, parang konting exercise na din, physical, and then, yun din na sana kahit papano yung mga nakikita doon na madaling araw, medyo marami-rami na din yung nagigising sa madaling araw din From 4 o'clock nagiging about 5:30. Medyo madami na din yun. So magpapakilala po ang Veritasan at wag po kayong maglilipat ng istasyon para mapag-alaman po natin kung ano pang mga gagawin dito sa Walk for Life. Veritasan. Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag-Mark Cafe ka na ba?
Available ang MarCafe 5-in-1 + 1 coffee mix sa mga drugstores, pharmacies at groceries sa inyong lugar. Basta MarCafe, ang sarap ng natural. Ang sarap ng natural pag MarCafe. MarCafe products also available at Veritas Fruit Shop. Ako po si Chichi Robles. Ako si Father Jade Licuanan. Ako si Tita Cynthia Campos. Ako naman si Tito George Campos. Katok Tahanan, Year 6. Wow! Siksik! Liglig, umaapaw. Kami ay Tuloy ka sa panalig sa ating ika-6 na anibersaryo. February 12 hanggang 16, ika-9 ng umaga. Para na mag-celebrate kasama ang Katie Anchors at Katokers. Kapanalig, halina't makinig. Sama ka na sa kantahan, kwentuhan, parapol at iba pang masayang pakulo. 6 na taong pagkakaibigan. Ipagdiwang sa Katok Tahanan. Katok tahanan na. Katok tahanan na. Katok tahanan na. Halika na. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Medyas na butas, upod na sapatos, blouse na inipis, kalderong may amag, bag na walang hawakan, tas-tas na sweater, yung radyong sira. Okay na, donate na natin to. Donate goods, not bads. A message from Segunda Mana. Caritas in kind. Veritasan. 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 Okay, balikan po natin yung Walk for Life na gaganapin sa February 17. 17. Yan ay araw ng Sabado, alas 4, welcome rotonda, misa ng Kardinal, 6:45 sa UST. Okay. Bert, kailan ba nag-umpisa itong Walk for Life? Yung Walk for Life, natatandaan ko po yung pag-umpisa nito ay yun yung unang term ko sa LICO. So palang 2017, hindi ko lang may ano yung eksakto ng ano. So, basta first term ko po doon sa LICO and under the leadership of Bishop Pabilio. And during that time, yun po yung uso ng mga EGK. O, yun. So, sabi ni Bishop Pabilio, ano kaya kung mag-organize tayo ng Walk for Life? So, ang unang-unang Walk for Life namin ay doon sa Quirino Grandstand. So, yun yung first namin. So, 2017, tapos Quirino Grandstand, EJK pa yung kasalukuyang pa-issue nun. Opo. Okay. Now, palawigin natin yung yung ating diskusyon dito. Pag sinabi nating kahalagahan ng buhay, o usual na iisipin kagad nila simbahan yan, abortion yan. Euthanasia yan, di ba? Okay. Pero ay paliwanag natin dito, Brother Albert, pag sinabi nating buhay, hindi lang yan yung mga ethical issues, kaya mga bioethical issues, di ba? Binanggit mo yung EJK, di ba? Pwede ding sabihin dito yung death penalty, di ba? O di kaya yung mga unjust kumbaga wages, di ba? Sige, ano ba? So pag sasabi namin yung kahalagaan ng buhay, hindi lang po yun yung sa abortion, sa euthanasia, pero yun din yung mga human trafficking, kasama po din yun. Basta lahat na mga nagtutungo sa buhay, yun, mga OFW, yung human trafficking, yung prostitution, lahat doon na mga nagtutukoy sa buhay, doon po ang aming gusto isama, ipasok. Na
na sana maintindihan din natin ng tayo mga tao, tayo naman sa mga Katoliko, na doon din natin ang isusuportahan natin. Yung yun din yung mga bullying, yung mga ganun din na mga aspeto na gusto namin isama doon sa pagpapahayag. Okay. Issues that endanger life. Ano? Yes, kasi yung bullying definitely. nga, no? Okay. Yes. Yun ang kumbaga nais na maiparating sa publiko. Opo. Na tutulan natin yung ganung mga gawain, Opo. di ba? Binanggit mo bullying, ano? Sa school matindi yan, di ba? Yeah, opo. Sa mga bata, Opo, lalong-lalo na. opo. And then binanggit mo yung human trafficking. Yes. Katatapos lang natin ipagdiwang yung piyesta ni St. Josephine Baquita. Nung last February 8 yata, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ay highlighted dito yung human trafficking. Opo. Yung human trafficking, bakit naman nating sinasabi, Brother Albert, na yan ay merong relation doon sa pagtatanggol natin sa buhay? Dahil yung human trafficking kasi, ito po ay pinag-uusapan ng tao. So pag pinag-uusapan ng tao, doon din yung kahalagaan ng buhay niya na tawag nito parang sinisira. Biro mo ikaw i-hire, tapos pagdating doon iba pala ang ibibigay. So sa isang tao parang na-challenge siya in the sense na yung buhay niya nasisira. Dahil doon, kumbaga, ang pangarap niya ay ito. Tapos pagdating doon sa mga prinamin sa kanya, hindi pala. So, nasira ang buhay niya dahil doon sa paggagawa ng kung sino-sino man yung mga tao na nagre-recruit. Tsaka usually kapag mga biktima ng human trafficking, 'di ba? Subhuman condition 'yan Walang proper wage, so just wage, 'di ba? Tapos yung kanilang tirahan ay nako, parang talagang hindi mo ma-imagine na nakatira ba to dito? Ito pala yung tinutulugan nila. Tapos ay yung pagpapakain. So definitely endangered nga yung buhay ng tao, 'di ba? Kaya tinututulan din natin 'yan. And of course, halimbawa pa dito na merong sabihin nating impact sa buhay ng tao. Halimbawa, environment din, di ba? Isa pa yan, Father. Environment, sinasama na. We try to advocate din yung promotion ng Laudato Si. So, trying to tell the people na pahalaga natin yung kapaligiran. So, yun po yung inaano namin, isinasama namin sa aming advokasya na mahalaga din ang environment na tayo i-preserve natin din yon. So, halimbawa, yung mga tao, tayo, yung pagsisegregate, yung ganon, ini-educate din natin yun kasi at the end, maapektuhan din yung buhay. Kasi halimbawa yung basura, pollutant yan Yan, di ba? opo. At pwede kang magkasakit dyan. Endanger din talaga yung buhay mo. Yes. So, ang ibig sabihin po namin dito, mga kapanalig, ay yung advocacy na to, ay hindi lamang patungkol sa pagtutol yan sa abortion. But of course, talagang matindi talaga, direct impact talaga yung abortion yan sa buhay 'Di ba? Ito yung may mga direct impact, euthanasia, 'di ba? Talagang pinapatay mo na yan, death penalty, mga. Pero itong mga may indirect impact sa buhay, abay pansinin din natin. Hindi po natin ito yung na parang hinahayaan lang. Pero antindi din pala nang pwedeng maging impact niyan sa buhay ng tao. Unang-una, ang atakihin niya kalusugan ng tao, di ba? O kung hindi ka na pinapakain dahil traffic ka. O tapos doon sa lugar mo walang tubig. Di ba? Walang proper sanitation. Ano? So tapos basura pa, nalalanghap mo yung amoy, di ba? So merong talagang din ito, epekto. Ngayon, sa ganitong pamamaraan Bert, sinabi mo naman kanina na hindi naman namin sinusukat yan yung number of participants para masabi na successful. Pero paano nga ba magiging successful sa inyong pag-aaral itong Walk for Life na to? Maganda po yung tanong na yun kasi over the years, mayroong tanong doon sa amin sa diskusyon sa board, sa bagong board na ano natin yung gauge natin na masasabi natin itong Walk for Life ay successful. Ang napakaganda ang sinabi ni Bishop Palma na doon sa usapin na yan. Sabi nga, ang importante po yung pagpapahayag ng tao, hindi yung number. Hindi yung number. At pangalawa, yung sa lahat ng mga nandoon, na sana yung
pagbabalik nila doon sa kanila na diocese day organization, sila ang magpapatuloy. Sila ang magpa-follow up na kailangan natin gawin na ito. Yung mga practical na mga bagay. Kumbaga dito sa LICO, provide lang kami ng venue na para mapag-usapan ng konti at pag-uwi sa mga kanyang mga lay organizations at Diocesan Council of the Laity, pag-usapan nila, bigyan nila po nila ng pansin. Kasi definitely, hindi talaga namin maaano yun yung dami, yung impact. So the impact would be coming from the person na may personal commitment, personal conviction, na pagbalik ko, ako po ay magpapahayag, i-witness, ipa-follow up po. Kaya doon sa mga diocese or sa lay organization, gagawa sila ng mga programa. Programa na sa tungkol sa buhay at sa tungkol sa kalusugan, sa Laudato Si, lahat-lahat na lahat yun ay nagbibigay ng pansin sa buhay ng tao. So, hindi pala dito tinitingnan din yung usapin na maraming dumalo, okay, successful tayo, pero sa inyo pala, yung naiparating mo lang dun sa tao na ito yung mga prinsipyo na dapat natin matutunan. At yung tao na yan na nakapakinig ay babalik sa kanilang mga lugar at gagawa ngayon ng mga programa, so success na yon, di ba? Kasi nga naman kapag walang pagkilos, puro lang tayo pakikinig, hindi rin, wala din para defeated yung purpose. Tama po. Man. So, ibig sabihin nito, meron pang isang objective na yung mga dumalo dyan, meron sanang gawin din pagkilos, aksyon, di ba? Hindi lang yung tipong dumalo ako, napakinggan ko, okay na ako. So, yung pala dapat you challenge them and then do something about it. So, anong programa pwede mong gawin? Okay, halimbawa ngayon, kayo dito sa Sangguniang Laico, meron kayong, Walk for Life. Sa mga diocese ba, ano yung nakikita niyo ng mga programa mga ginagawa din nila, ng mga Laico, for example, na makapagpapahiwatig talaga na, we are defending life? Ito naman po, Father, 2 years ago, mayroon kaming sinasabi for simultaneous Luzon, Visayas, Mindanao. Doon sa Laico po naman, mayroon kami mga vice president na mga regional vice president. So pag kami nag-uusap, sinasabihan din namin sila na pwede din kayo mag-organize ng Walk for Life sa version nyo. So magbibigay lang kami ng idea, yung objective, ang team, tapos pagpunta dito noon sa region nila, halimbawa sa Tarlac, mayroon silang ino-organize din na Walk for Life. At tapos, yun din, ganun din yung objective, yung programa na mag-sentro din. Ang sinasabi din namin, Father, na hindi lang yung abortion, encompassing po lahat na patungo sa buhay, pag-alaga, environment din, Laudato Si, yun din po ang sinasabi namin sa kanila. Kaya, itong mga regional vice president, pag kami ay nagtitipon-tipon ulit, nagre-report po sila kung ano po ay mga proyekto ng mga dioceses nila na ganitong aspeto, yun din po. So we do trust, kumbaga ini-empower namin po yung mga vice president na gumawa sila ng mga programa on their regional level. Okay. So February 17, tapos hindi ba simultaneous ang gagawin sa iba't ibang mga regions? Ngayon, itong year na to, mayroon nagsabi kasi na may iba na simultaneous. In fact, mayroon pa nga kaming isang sa Luneta na ginagawa namin doon. May video at tapping na nakikita kung ano, yon. Pero ngayon, pinag-usapan namin, may iba kasi March ang gagawin nila sa diocese. Tapos, mayroon din usapan kasi, medyo nag-conflict kasi mayroong conference nga doon sa Iloilo yung Family and Life. So, nag-i-evolve yan, usapin na yan na kailangan mag-merge ng Family and Life, ganyan. So, kinukonsider namin po yun na mga aspeto. So, ang ginagawa na, ang sinasabi namin na ibinigay na namin yun sa mga vice president, halimbawa Cebu, aywan ko Cebu kung same day din sila. So, kanya-kanya na yung time. In fact, Father, yung iba nga din, mag-walk for life sila, pero hindi madaling araw. Sa umaga. Sa mga 9, ganun. Mayroon din sa Cebu, sa Tarlac, at iba-ibang mga diocese sa Cagayan de Oro. Hindi lang madaling araw. Pero kaya depende po yun doon sa regional nila kung anong gusto nila mapag-usapan. At least naman nakita niyo pala yung ganong yung ganong mga impediments, di ba? Pero iba sana yung impact nito kung sakali man na talagang simultaneous yung activities . Pero ganun pa man may mga may mga conflict sa schedule. Pero hindi ba maganda na yung Laico at saka yung ibang mga organisasyon na from within the CBCP dapat nag-uusap din Di ba para at least nakakalendar yung mga activities, hindi nag-overlap para maximize mo yung participation. Okay. Actually po, Father, this year, lumitaw po yun na usapin. So, hopefully,
since na-schedule na to, tapos na-schedule na, no? So most likely next year we are trying to think about those kind of collaborations sa mga Episcopal Commissions, especially doon sa Family and Life, kung ano po yung kailangan i-collab na activity para magandang impact. And tama po yung sinasabi mo, Father, na there was a time na naisip namin para malaking impact, dapat simultaneous. Nag-attempt na po kami, but because of connectivity, doon din na tayo natalo. Kasi parang nandito yung pinaka-main activity, tapos kailangan kami mag-tap doon sa isang area para makita at para din nila makita. Simultaneous kasi para masaya. So we try to attempt that isang year na ginawa namin, pero medyo may yung connectivity nga at saka yung... So yung doon. And then ito din na usapan sa iba yung mga commission na kailangan mag-collab, na-consider na po namin yun. Hopefully, itong sa susunod na mga taon, we will try to explore that aspect. Pero na-highlight mo yung connectivity kapag halimbawa regional yung magiging activities, nasabay-sabay. Pero palagay ko, hindi na naman dapat i-consider yung connectivity in a sense that kapag kinover na ng media yan, makikita nila yung gravity ng impact, diba? Kasi, parang daming tao dito, Luzon, Visayas, Mindanao, mga diocese. Parang di ba kapag gumagawa ka ng isang activity na may nagko-cover dito, iko-cover ng ganito, parang ano to? So, yung tao kagad, ma-arouse yung kanyang yung curiosity niya, na sabihin niya na, ano ba tong Walk for Life na to? Parang dami yatang mga pagtitipon. Pagbukas ko ng TV, nagre-report sa Cebu. Pagtingin ko sa internet, meron sa Davao. Tapos pagtingin ko dun sa Facebook ko, meron sa Manila. O meron sa... Di ba parang kahit na hindi na kayo nagkakatinginan, di ba? Sa Manila, hindi mo na nakikita ginagawa ng Davao. Hayaan na natin, pero yung impact lang nun, na sabay-sabay, parang mas maganda, no? But anyway, that's just saying things, I don't know kung paano nyo ko-consider yan. Well, another thing dito, Brother Albert, etong Walk for Life, na sabi ninyo ginagawa noong 2017, tapos okay na sa inyo yung gauge na mag-gauge yung success nito na at least may pagkilos kayong ginawa. Aside from Walk for Life, okay? Ano ba yung mga pagkilos pa ng laiko na makapagpapahayag that we need to defend life? Okay, aside from this. Mayroon po kami mga iba-iba pa mga seminars, conferences na scheduled parang to supplement itong Walk for Life. Meron kami may organized. Tapos po, sa Laiko din, meron din kami mga seminars. Meron nga kami yung 5 E's. Electoral reform, environment, evangelization, yung ganun. At lahat doon ng mga trust namin, doon din lilitaw yung pagpapahayag ng kahalagaan ng buhay. So doon din yan ini-eject namin po. So yung five trust namin na electoral reform, evangelization, environment, yan, yung empowerment of women and children, meron kami doon. Doon din sinisingit din namin yun yung sa gano'n ng mga aspeto. Okay, so more on seminars kayo, conferences, Okay, magpapakilala po tayo at tutuloy-tuloy ang iba pang mga madidiscover natin tungkol dito sa pagpapahalaga sa buhay. Veritasan. From Mega Manila, Philippines, Veritas 846, Kapanan, 54 years of Catholic Broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 36 na minuto makalipas ng alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi.
Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Veritasan. Okay mga kapanalig, balik po tayo sa tinatalakay po natin na Walk for Life. At hindi lamang itong activity ang dapat na tandaan, kundi yung pangangalaga sa buhay na binanggit na nga po natin. Marami na mga issue na dapat nating tutukan dahil ito ay nakakaapekto sa buhay ng tao. Okay, balikan natin yung mga conferences na sinasabi ninyo. Hindi ba yung mga conferences na to ay pagpapaigting ng kaalaman ng tao, di ba? Pero ang usual na dumadalo sa mga conferences na to ay yung tayo-tayo lang din, di ba? So, hindi ba kaya na mas marami din tayong gawin na ang mga activities talaga, yung mga pagkilos na halimbawa, ang Commission on Human Rights dito sa Pilipinas, sila ay parang nagsusulo nga na i-decriminalize mo yung abortion. Di ba? But of course, hindi pa ito masyadong pinag-uusapan. Pero nung budget hearing sa Kongreso, lumabas yan. Yun nga lang, kaya nag-backtrack ng konti yung Commission on Human Rights kasi tinreten ng Congress na hindi nila bibigyan ng budget, di ba? So ibig sabihin nito, yung Congress ngayon mukhang hindi keen on decriminalizing it, pero ang tindi ng pressure sa international community. Pag sinabi natin international community, eto din yung mga commissions on human rights ng iba't ibang bansa, western part. Halimbawa yan, alam naman natin yung kahalagaan ng buhay. We are created in the image and likeness of God, the dignity of the human person, di ba? Dignity of human life, di ba? Alam natin yon. Pero yung pagkilos kaya, ano kaya yung mga nakikita mo na dapat na gawin, May action tayong gagawin para tutulan natin ang mga to. Meron po kami ganun na mga aspeto, Father, kasi ang ginagawa din ng Sangguniang Laiko ay we issue statements. As pangalawa po, Father, yung mga pagkikilos, ang iniisip namin is we try to empower yung mga lay organizations at saka mga diocesan council. Mm-hmm. So we just try to encourage them to, kumbaga, provide a venue. Oy, ano ba ang ating ganito? Pero minsan, ang aming mga lay organizations, ang mga members, na tumitingin din sa amin, sa Laiko. O ano bang stand nyo? So kami naman, naggagawa kami ng stand or issues. Tapos kung mayroon to the point na kailangan mga pagkikilos, ginagawa po namin yun. So ibig sabihin, kung ano po ang mga panawagan ng aming mga members, una ginagawa namin ng issue. Mga statements. Tapos kami sa hindi lang kami din basta-basta mag-organize kasi syempre nandun kami po doon sa umbrella of the CBCP. So mayroon din kami kailangan panagutin sa CBCP. So maingat din po kami, careful din po kami because by virtue of our doon sa CBCP. So ibig sabihin nito, gusto nyo man ng gumawa, di ba? Pero kinakailangan mo din na padaanin yan, sa mga mas katataas, di ba? Baka naman tinututulan, baka naman ayaw. Pero kapag sinabi naman kasi natin na, halimbawa ay pupunta kayo ng Congress, House of Representatives, kasi may hearing dito patungkol sa, sabihin natin,
itong ang decriminalization of abortion, o hindi ba pwedeng pumunta kayo doon, magpakita kayo ng puwersa, yung presence ninyo, di ba? Aside from the statement na nakikita ko yung mga statement ng Laiko eh. Pero yung tipong ando doon kayo, di ba, nire-represent din nyo yung simbahan, o yung Laiko. Okay. Nagpupunta po kami, Father. Okay. Nagpapadala po kami mga representative ng mga una-una nakaraan ng aming mga board. Mayroon active ang presence namin doon sa Laiko. Pag mga ganun na mga kailangan na yung presence namin to represent, para yung representation, ito yung pahayag din namin. We do that, Father. You do that, ano? Okay, isa pang pressure activity, ano? Yung mga rally. Di ba? Ito, Walk for Life ito. Yung rally kasi, binanggit mo ayaw natin ang magkukos ng traffic, baka magagalit pa yan. Pero, kahit na sa ibang bansa, sa Europa, ang rally ginagawa pa rin nila. Ako, nagtataka nga ako One time, November lang, ando doon ako sa Roma, yung plaza nila doon, na talagang ginagawa yung mga rally-rally na to, nakita ko yung daming tao. At talagang nilalambas sila yung mga politician. So sa Europa, ginagawa pa rin nila yon para iparating sa tao na eto meron kaming ganito na activity at iparating mo din doon sa mga politiko at tinututulan namin kayo. Okay. Ganon din po, Father, pag may kailangan ng mga panawagan ng mga rally, nagpa-participate po ang Sangguniang Laiko ng Pilipinas at pag minsan nagko-collab po kami ng magano ng mga mayroong mga nagtatawag ng ibang mga civic organizations o ano bang kailangan, sumasali po kami po. At nag-actively po talagang pa-participate po kami. Okay, so ganun mga activities na yan, kasi we don't just want to limit sa mga conferences kasi mahalaga yung conference kasi you tell the people the principles behind the pagkilos. Hindi naman sila kikilos ng kikilos na walang na wala naman silang nalalaman ng mga prinsipyo. Parang lang din yan yung worship mo, kinakailangan alamin mo ba't ka ba nag-worship, the reason behind that. Okay, magpapakilala muna tayo kasi ayusin muna natin yung backdrop, Okay, sa station, magpapakilala muna tayo, ha? Para at least, maganda naman yung backdrop natin dito, almost na rin, 12 na. Okay, papakilala po ang Veritasan. Veritasan. Kapanalig, ngayong Sabado, ika-10 ng Pebrero, ay ipagdiriwang ng mga kapanalig dating Chinese-Filipino sa kanilang lunar calendar, ang Chinese New Year. Alam ba ninyo na karamihan sa kanila na nasa Pilipinas ay nagsasalita ng Hokkien, kaya ating batiin ng Happy Chinese New Year ang mga kapanalig nating Chinoy, Kyung-hee Watsai, mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sa pagdiriwang ng World Day of the Sick, hindi natin maaaring mahalin ng Diyos nang hindi minamahal ang ating kapwa. Ayon sa unang sulat ni Apostol San Juan, Kabanata 4, Talata 8 at 16, ang Diyos ay pag-ibig. Sino mang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos sa Kanya. Ito ang isa sa panawagan ng kanyang kabanalan Francisco. Tinatawagan tayo sa pamamagitan ng ating panalangin sa kapwa na may mga karamdaman. Isang mensahe ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan sa pagdiriwang ng World Day of the Sick. Veritasan. Okay, Brother Albert, sino-sino bang nasa likod nitong Walk for Life aside from Laiko? Yung kami po ang pinaka-main organizer, but meron kami mga tinatap na mga media partners at saka yung lahat kasi ng aming mga member organization, ayun po yung aming mga kasali at saka mga Diocesan Council of the Philippines. At in-extend namin po ang invitation sa SEAP, sa mga madre, seminarista. So yun po yung aming mga inimbita at saka ibang mga schools. So, pero the main organizer, yung Laiko,
But for those people who will participate, in-extend namin po yun sa mga Catholic schools, SAYAP, and other schools at saka organizations would like to join us. Okay. Yung partner muna, mga partners, media partners, mahalaga to para i-cover. Veritas, sigurado nandoon yun. Pangalawa, yung mga participants. Yung participants naman ninyo dito ay mga Catholic institutions, di ba? Hindi ba kayo nag-i-invite ng mga institutions din na medyo secular? Hindi nyo na-consider yan? Hindi po namin na kasi ang iniisip namin po, Father, para ang inaano lang namin for security reason at madali yung mga tap. So, ang mechanics po kasi, lahat ng mga lay organizations, madali namin yung in terms of number at participants. Tapos, yung mga non-Catholic, parang by word of mouth na lang yun at kung sino ang nakatapat doon na organization, sila ang nag-i-invite. So, ini-extend niyo yung invitation na sa ganun. So, participants, wala kayong masyadong ini-invite. Actually, wala nga ng mga non-Catholic institutions, o kaya mga public institutions. Sa partnership, kayo yung lead dito, lead organizer, tapos yung media partners inyo, hindi kaya pwede na makipag-partner din sa mga public offices? Di ba? Mga government institutions. Di ba? DOH. Di ba? Actually po, Father, na-mention lang yung DOH, yung isang naming doktora dito na board member, sabi ko, pwede po pa tayo magsulat sa DOH for the medical team. So we will be working on that. So it could be one of our partners. At sa mga government agency naman, we wrote a letter to Manila City Hall para sa police. So to help us in the MMDA. But that will be also a good idea and we will consider, kumbaga ipapalawak namin po yon in terms of partnership. Sa partnership kasi in terms of like yun, sa Manila City Hall, Quezon City Hall. So in a way, parang naging partner na sila, partner namin in terms of the organizational and the logistics. So yun. So, we will try to think about even in involving and reaching out to other, I think that will be a good idea. Na ito kasing pagpapahalaga naman sa buhay, hindi lang ito gawain ng simbahan o di kaya ng mga organisasyon from within the church. Kahit naman yung mga state actors natin, mga state institutions, nagpapahalaga din dapat sila sa buhay. Binanggit ko na yung DOH, DSWD for example, di ba? So, yung partnership nito ay hindi lamang for logistical, organizational concerns, pero yung in principle, na kayo din naman dapat na nagtatanggol kayo sa buhay, di ba? Kami din ganun Bakit hindi tayo mag-partner dito para mas may impact sa publiko? Parang yun ang naiisip ko lang, Father, with that, ang careful din po kami as organizer kasi ito po palagi ang iniisip namin na hindi ayaw namin haluan ng politiko. So in terms of, if we do partners and everything, at baka mayroon din nila i-request sa amin yung mga ganun na pagpapahayag. So careful din kami. I mean, we have to be open kami sa mga ideas din. At the same time, mayroon din kami mga kailangan pag-ingatan po sa in terms of papaya. Kasi in fact, sabi nga namin, may tanong sa amin ng mga pulis, hindi po ito rally hindi po ito it's a prayer rally. Yung mga ganun na mga aspeto na as much as we want to invite everybody na ma-involve, ang careful lang po kami na yung mga ganun, kasi mayroong gusto, pwede ba ako magsalita, pwede ba ako mag-anon? Yun din yung request. Yun din yung inaanam. Ang sa limited time na yun, kasi nangyari na din yun sa amin po, Father, one time, we were in Quezon City, nandito si ganito. So, limited time, hindi namin ma-accommodate sa lahat ng mga magsasalita, kasi limited po talaga ang time. In fact, like for example, sa UST, we have to be finished by 8, kasi may mga klase po yun. So, yun yung mga aspeto na kailangan namin i-bantayan at i-mix. At saka, yun, we have one, like this year, we have one speaker who will, from the pro-life, president ng Pro-Life Philippines, and then we have 2 sharers. So, ganun pala, tapos may performers kami. So, mga ganun na mga aspeto na in planning of the program, na para naman hindi mainip yung mga tao, para may variation po. So, kailangan din namin mabantayan po ng aspeto na yun. Okay.
sino ngayon ang bishop na nakahawak dito sa Sangguniang Laiko? Si Bishop Ver, Severino Kaermare. Okay. Tapos po, Father, just to give some additional information, aside from Cardinal Advincula who will be coming in to be the main celebrant and homilist, Bishop Ambo confirmed, Bishop Tobias who will be coming, and then we are waiting for the confirmation of the Papal Nuncio. Okay. And other priests who will be coming concelebrating. Yeah, so that's good At least yung suporta ng hierarchy ng simbahan ay ando doon. 'Di ba? CBCP President, okay, Archbishop of Manila, and then of course si Bishop Tony Tobias. Mas maganda nga kung makakarating din ng nuncio, no? So anyway, so invite mo, Bert, itong mga tagapakinig natin sa Facebook, mga 1,000 yata yung nanonood sa atin ngayon eh. 'Di ba, Rain? Tama ba? So paki-invite sila para at least mapakinggan nila ang inyong invitation. Sige. Alright. So, uli, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po sa Sangguniang Laiko ng Pilipinas nagpapaanyaya na sana sumali po kayo sa February 17 at 4 a.m. sa UST Grandstand at mag-uumpisa po ang aming Walk for Life sa assembly area sa Welcome Rotonda at magsisimula doon ang ating pag-walk, and habang tayo ay naglalakad, simultaneous naman po ay tayo ay nagdadasal ng Santo Rosario. Ang image po na sasama sa atin ay Our Lady of Fatima. So yun po ay sasama sa atin at habang tayo naglalakad patungo sa UST, tayo po ay nagdadasal ng Santo Rosario. At pagdating po doon sa UST, magsisimula po ang ating programa. Napaikli lang ang programa pero I think mai-entertain po tayo at may isang input na magsasalita ang presidente ng Pro-Life Philippines. And then mayroon tayong mga 2 sharers and mga konting performers. And at matatapos po ang Walk for Life sa pamagitan ng Misa na papangunuhan ni Cardinal Advincula. And muli, nag-i-invite po kami sa inyo. Sana dumalo po kayo. At saka kung gusto nyo sumali, magkiki-coordinate po kayo sa mga diocesan council ng diocese nyo, mga parish nyo. Dahil kasi may pre-registration po yun. So sa pre-registration, nandoon po ang mga instruction kung ano pong dapat gawin, ang dapat dalhin para tayo ay maging maayos. So just go to the link. May link po kami doon na pre-registration. I hope the Veritas will place the link yung pagre-register para at least ma-access nila para din malaman namin yung number din na mga pupunta. So muli, maraming salamat. Sana magkita-kita po tayo sa February 17, Walk for Life 2024. Okay, Bert, kung halimbawa hindi nakapasok dun sa link, pwede silang pumunta sa Welcome Rotonda? Pwede naman basta mayroong kailangan lang ng point person na coordinator kasi ang arrangement namin doon po sa UST para ma-determine yung mga papasok, para legitimate ang mga papasok, gagawa sila, or una na lang, kung wala kayong Walk for Life na t-shirt, nakaputing t-shirt na lang. Tapos, kung mayroon kayong mga kilala, pwede nyo i-register yung pangalan nyo kasi para pagdating doon sa UST, ibibigay po yun doon sa command post ng UST. So, hindi pala pwede yung walk-in. Hindi po. Okay, dapat dinawin natin yan kasi baka naman may mga gustong pumunta din doon pero walk-in, hindi pala sila pwede makasali. Nasaan yung sinodality natin dito? Actually po, Father, doon sa tawag nito sa Welcome Rotonda, with that po, Father, we will assign somebody from staff na sino po ang dito na hindi pa nakaregister, ifa-facilitate po namin yon. At pagdating din doon po i-consider po namin yun, Father, pagdating po doon sa UST, maglalagay din kami isang desk na for those who would like to do walk-in para lang ma-register yung ano. Kasi, ito po ang isang guidelines ng UST sa amin na yung pag-determine yung sino nandoon. So, i-consider po namin sa walk-in na aspeto na yan. Ang inaano lang namin kasi walk-in for security reason para alam namin kung anong organization po kayo. So yun po yung inaano. Kasi bakit mag-walk-in, hindi ka naka-identify sa isang organization in terms of yun po yung ano namin na sa walk-in. Pero sige, lilawin na lang natin kasi minsan yung mga taong simbahan, meron na nga kayong registration link,
pero hindi naman din nag-register. Pupunta na lang kami doon. O, linawin natin, meron ba kayong registration table doon o booth para yung mga mag-walk-in makapagpa-register pa? Meron ba? Wala. Wala. Right now, wala po, Father. Kasi, ibig sabihin yung sa walk-in nga nung araw na yun. Opo. Meron. Pag-uusapan po namin okay. yun. So, pag ganun po, i-consider namin pag mga ganun. Kasi ang inaano lang namin, ini-emphasize namin po, Father, kailangan sila, naka-register sila isang organization. Yes, okay. Anyway, mag-register na lang ho kayo kung gusto po ninyo na sumali dito sa Walk for Life. Kasi kapag halimbawa hindi kayo registered, baka hindi naman din kayo i-accommodate doon. So, di ba? Walang synodality. Hindi, joke lang ha. Joke lang ha. Sabi dito, dapat inclusive. Hindi, joke lang. Siyempre naman, meron naman tayong dapat na ginagawa ng mga panuntunan kasi security measures, lalo-lalo papasok ng UST. Okay, Bert, maraming salamat. Thank you, Father. At napag-alaman ko pala, pandagdag na kaalaman dito kay Albert, Brother Albert, naging missionary pala to sa Estados Unidos, bago to pumunta ng USC. 30 years na ho na campus minister ito sa USC. Maraming salamat sa paglilingkod mo sa simbahan at maraming salamat din sa ginagawa mong mga advocacy para pangalagaan natin ang buhay. Maraming salamat po, Father. Okay, mga kapanalig, dito na po magtatapos ang ating palatuntunang Veritasan dito sa EDSA Shrine. Ugaliin po ninyo na makinig at manood ng aming pong palatuntunang Veritasan. At yung iba, pwede naman pumunta dito sa EDSA Shrine mismo, sa Serviam Hall, para at least live na live po na makakapagtanong kayo, makakapag-participate kayo sa ating pong palatuntunan. Sa mga nanonood po ngayon sa Facebook, yung mga kaibigan ko po ito, maraming salamat po sa inyo. At lagi po kayong sumusubaybay, tumatangkilik ng aming pong palatuntunan. Sana ho, pati yung Veritas, tangkilikin natin. Congratulations! Number 3 ho ito, yung latest na survey dito ho sa Kamaynilaan. Susunod na po ang editorial ni Father Anton Sili Pascual Enerhiya. Ito po si Father Jerome Ceciliano. Sumainyo ang katotohanan. Happy weekend!